Can you imagine on October 25, 3 months na since President Marcos said this in his SONA, but magti 3 months na, wala pa tayong listahan kung ano yung ghost. Di ba na Hindi nga ho yun, hindi nga yung ghost ang hinahanap ng ating mga kababayan. Given na yun, napakarami ng ghost. Ang hinahanap po ngayon ng ating mga kababayan, 3 months na. Bakit wala pa rin napapakulong itong administrasyon na to? Gayong nagsusumigaw na ang mga ebidensya. Interview naman ho nitong si Senator Alan Peter Cayetano dito kay Ma'am Corina Sanchez, ang ating pag-uusapan dito sa video na to. At ang mga punto de vista nitong si Sir Eli Solidar, kaugnay nga doon sa naging interview kahapon nitong si VP Sara. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dire-diretso na ho tayo dito sa naging interview nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Game! Na ba kayo para Nako. dito kay Senador Peter Cayetano? Thank you for accommodating us. Thank you, and I hope I'm ready for you. You ask the toughest questions. No, I don't. Come on. I'm very nice. So, it's been a while. Bakit hindi ka masyado nagpapa-interview? Soul searching, kasi 2022, syempre kadibati ko yung naging Pangulo 6 years before that. Then, malapit ako kay President Duterte pero hindi naman ako ganun kalapit kay Vice President Sara. So when I won in 2022, searching din ako anong role ko dito, bakit nasa Senate pa rin, baka time to listen more than to speak. Not knowing that I'll find myself as minority leader 3 years later and yet another national scandal but in a scale we've never seen before. You're so right. Oo. Matagal na rin tayo dito. Ngayon talaga lang natin nakikita yung ganito kalaki yung bulusok Yes. ng pagsabog ng bulkan. Well, siguro kasi, di ba, Kulina, yung, let's say, whether you say BIR or customs or even DPWH, it's massive, pero kanya-kanya and different. Pero yung modus na parang may mastermind and then so many people involved. Tapos ghost pa. Oo. Parang nowadays, na may cellphone, may internet, may local media, parang paano nangyari to, di ba? Right, right. And it's been happening for so long. For so long. Under the noses of the best journalists. Hindi ba? Well, the best politicians. Yes. I would dare say the best COA in history given the budget, the money, and Right. yung ni-reveal nila the last 10 years. But Right. it And also, apparently so it's like a COVID-19. It infected too many people. too many and we didn't know where it was coming from. Kasi there was a time to be a contractor was a badge of honor. And all contractors are wealthy. I mean, most of them are. So who is to presume Especially when you say irregularity? AAA, di ba? Oo. So pag sinabi mong AAA and then usually pag AAA meron silang private, may government, parang bang hindi mo i-risk yung license mo or yung pagkilala para pumasok sa ganito. And then Correct. nagising na lang tayo isang araw na it's so massive and high government officials. And can you imagine on October 25, 3 months na since President Marcos said this in his SONA, but magti 3 months na, wala pa tayong listahan kung ano yung ghost. Di ba na Hindi nga ho yun, hindi nga yung ghost ang hinahanap ng ating mga kababayan. Given na yun, napakarami ng ghost. Ang hinahanap po ngayon ng ating mga kababayan, 3 months na. Bakit wala pa rin napapakulong itong administrasyon na to? Gayong nagsusumigaw na ang mga ebidensya na yung mga naningit ng budget, yung mga district engineer na nagsalita dyan sa House of Representatives, yung mga naghatid ng pera, iisa ang tinuturo nila. Walang iba kung hindi yung kaibigan nitong si Martin Romualdez, yung utusan ni Martin Romualdez na itong si Elizaldico na ngayon nasa Espanya. Di umano. Hindi nga natin malaman kung saan yung kung nasaan ngayon itong si Elizaldico. Pero isa lang ho sigurado natin dito, nagtatago ngayon si Elizaldico, siya ho ang isa sa pinakamaraming insertion sa 23, 24, 25 budget. Hindi lang ho kasi pagkakasi binanggit natin itong mga kakurakutan sa budget na to, hindi lang ho tayo pwedeng magsabi na dito sa 2025 napakaraming 23, 24, 25.
Yung 25, pilit ho nilang pinagtatakpan yung tatlong budget na ginawa ng administrasyon na to. Na kung saan yung 24 walang humpay na pag-aayuda. Ganon din ho sa 2025 talagang nagpalabas ho sila ng napakaraming ayuda dyan dahil panahon ng kampanya. Bakit wala pang nakukulong? Yan ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Ghost Project, ano na given eh. Di ba? Doon nga lang sa mga di umanong insertion ni Risa, meron din daw di umanong Ghost Project. Di ba? Yung mga nasa Bulacan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. At sinabi rin ng mga Bulacan First District Engineering Office, talagang marami talagang Ghost Project at mga substandard yung kanilang mga itinatayo. Doon pa lang ho mga kababayan, talagang meron na ho tayong problema dyan. Kailangan meron na ho talagang makulong. Kung gaano ka-massive yung mga problema. Oo. Kasi 3 trillion pesos in 3 years. Tapos pag dinamay mo pa yung before 2022, before 2016, ang haba pa nun. But yun na lang 2025 at 2024. Bakit wala pa tayong listahan ng ghost, di ba? Okay, bakit nga ba? I don't know. Because that's also one of my questions. Do you think may mangyayari dito which goes to, bakit ang tagal? Di ba, in any problem, you start by acknowledging that there's a problem. Di ba? Kung addiction yan, if you don't say you're an addict, then there's no change. O, as soon as you acknowledge that, the next step is, saan tayo magsa-start? So sa akin kasi, with the amount of money we're talking about, which is definitely tens, maybe hundreds of billions, hindi naman siguro trillion kasi hindi naman yung trillion yung ghost, di ba? And even if you say 300 to 350 billion flood control a year for 3 years, hindi naman lahat yon ghost. So we're talking about hundreds of billions of pesos. So kung ikaw ang mastermind nun, at hindi lang naman siguro isa mastermind, and then maraming nasa first layer, guguluhin mo talaga. Guguluhin mo talaga. So from the smallest corruption to the biggest, gusto mong rambolin yon para nga hindi mapunta sa'yo. And then magturuan na. And of course, there are temptations, di ba? I mean, you'd rather catch a congressman than a district engineer. And you'd rather catch a senator rather than a congressman. Of course, kung makahuli ka ng secretary or higher, why not? But the question is, yun ba yung mastermind? Di ba? Or yun ba yung pinapain? And how guilty is that person, no? So corruption is corruption, Corina. I mean, hindi ko inano yun, whether 1 peso or 1 billion. But di ba parang sa hive of bees pag yung queen bee, hindi mo hinanap, manganganak lang yon. Walang tigil yon. Well, aside from the fact na yan ang pinakamadaling, that's the low-hanging fruit. Yes. Na unahin na natin ang mga ghost projects. Low-hanging, pero yun din ang pinaka-substantial. Why? So just like we saw in Bulacan, di ba? From the ARD na dating DE, the DE, the assistant DE, wala na silang choice after 1 or 2 hearings kung hindi kumanta. Kasi hindi lang ma-explain yung ghost Paano mo nabayaran na tapos na. And hindi mo kayang ikaw lang yon, di ba? So, if they're saying in the rest of the country, then they're going around, meron to. Imagine if in a few days, in a month, in 2 weeks, they can come up with eto ghost. So, if you say it's 4 provinces in the country, and then that province you can isolate at makita natin, is the mastermind in that province the same as the mastermind in Bulacan? Di makikita na natin kasi in any crime, kailangan mo ng working theory. Kung hindi, a step ahead sa'yo yung mastermind dahil they just keep pointing you in the wrong direction. And in the Philippines, dahil may election cycles tayo, pagdating ng late next year, 2026, ano na to yung nandun pa rin galit ng tao, pero nandun na sa solve it by electoral solutions, meaning having a new president, rather than solve it by the science of criminology or forensic. I think it is in the interest of this administration to come out with results right away. Yes. Hindi ba? So Especially for the president. Diba? Especially for the president, If the yes. president is truly, has nothing to do with it, and yung sinabi niyang statement the other day na tamaan na yung bawat tamaan, interest niya that not only during this administration, but the more defined, di ba, at yung ebidensya lumabas earlier, better. So before we go there, do you think then that the COA might be in cahoots? Sa lower, definitely Sa lower. naman. I mean, kasi paano naman, kahit sabihin mong paper, tama yung sinabi ni Senator Sherwin, di ba, na
kahit papel lang yung tinignan mo, kung makikita mo na 20 days, 15 days, 30 days, tapos na. Di ba? So what is your theory? Bakit ang bagal? Remember also, hindi ba katakataka, Senator, na may 15 sa listahan na si mismong PBBM ang naglabas. Bakit isa, dalawa, tatlo lang ang parang napupuruhan? Kumusta naman yung number 1? Kumusta naman yung number I'll start 2? with the first. Whoever is the mastermind or yung grupo na yun are so powerful and have so much money that they started investing na guluhin to even before sila mahuli. Diba? Yeah. And part of guluhin to, isama lahat ng pwedeng isama, operan din at bigyan din. So, that's why everyone's scared kasi picture lang, parang guilty ka na. Diba? Yung na-interview mo lang, baka sabihin kasama Exactly. ka pa. Diba? Oo, So, oo. and we're getting that as a Yes. dose of our own medicine dito sa So you think sa all of Senate. that is a part of an That's part. orchestration? Ginagamit na lang later on, but it's part of our culture kasi, di ba, na we all love everyone and then suddenly, siya ang masungit, then, barkada mo rin yon. So may nagagamit yung culture Yes, natin. But the oo. second point, I think, is that it's just so massive. And when I say massive, one, it's systemic in the DPWH until the level. But then, kumbaga, kung tinotolerate dati na marami dyan, ayos yung kontrata, etc. Yung how did it get, di ba parang kay Napoles She wasn't the first nor the last na nangungumisyon sa kontrata. But she was probably the first to offer 30, then 40, then naging ghost na, di ba? So, pag dinamay-damay mo na sa DPWH, di ba, yung may pinakiusap na contractor, may hiniram na lisensya, may 5%, then naging ghost. So it's just so massive na pag sinabay-sabay mo, di ba, how do Nakakalito. you uproot all of that na nandun yung magagandang plants? Di ba? Sabi nga sa Bible, you can't just uproot a weed kung tumutubo na kasi pati yung good plants ma-uproot mo. Pero di ba? may solution. Sabi mo nga, and I agree, just start with number 1. The number 1 ghost project, the number 2 ghost project. Yun nga ang amazement ko na ba? So even the ICI, di ba? Kung ako, I would have either passed a law, made it stronger. I would have made sure it's public. And I would have made sure 2 or 3 religious leaders are there. So Yeah. it's not that wala silang politika, but business and business and government are really yan ang magka-partner. So religious yan. Alam naman natin sa Pilipinas, may kanya-kanya rin gusto. But more or less, may mga foundations yan. And we have like 3 or 4 big groups from Catholic to Iglesia to Muslim to born again and others that can be there. So there are things that could have been done. But that's why nga naisip ko, Corina, baka sakaling everyone is in a sacrificial mode, baka gusto natin, resign na lang all from the president to congressman. Doon lang ako na Yun yung ideya Yun yung ideya na kung saan pinag-twist naman itong mga mainstream media na to. Na kung saan ano lang naman what if lang naman yun talagang pinagmukha pang mahina yung pagkakaintindi nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa ating saligang batas. Pero napakatabaho ng utak ng mama na yan. Kaya kung talagang meron dapat pumalit dito kay Soto dyan bilang Senate President, walang iba kundi yan si Senator Alan Peter Cayetano. natawa doon sa mga reaction. I expected reactions from the left to right, from wow, ang ganda to ang sama ng propose. But I didn't expect yung what? Resign kayo para hindi kayo makasuhan? What? Pakakawalan na lang para hindi kayo... Sandali lang, baliktad. Pag nag-resign ka, wala ka na sa poder. Mas madali ka ng kasuhan. Right. But that's for me an example of the fake news and yung pag sinabi ng isang legal luminary, sinusunod na nung iba without thinking or without saying na sandali lang, yung legal luminary na yun or yung political consultant na yun, partisan pala. Oo. Di ba? Para sa akin, ang tama sa akin nun is, maganda. Maganda. If I could flick my finger and undo everything, yung feasibility lang, Yung feasibility lang. Do we have enough time? Do you have the budget? Who's gonna run? What will On happen that to point, the term? we don't have a choice because it's in the Constitution. Doon din ako nagtaka sa ibang legal luminary na sabi na unconstitutional. Hindi, sa Constitution, when the President and Vice President resign, the Congress has to meet right away. And then they're given 7 days to pass a law. Then they have to call an election not earlier than 45 days, not later than 60 days. Pwede na nila isama sa law na yan.
na hindi lang president at vice, senator na lang at congressman. Kaya ko naisip yun, Corina, kasi I think this will drag beyond 2028. Because nga, as of now, walang kandidato ang Marcoses. But the Pinks think that, I'll use the names, DDS, Pinklawan, etc., without any offense to the Right. Ganun to the naman groups. talaga yung totoong salita ng yeah, tao. I mean, if this was the US, I'll say Democrats, Republicans, but since sa atin very loose yung coalition. Kawawa, no? So the Marcos supporters, so far, Kawawa yung mga Marcos supporter. No? Wala naman, hindi ko natin malaman kung ano pinaglalaban nila. Wala silang kandidato, walang prinsipyo yung kanilang pinuno ngayong mga panahon na to. Sa 2028 naman, wala naman silang kandidato. Yung buti pa yung mga dilawan, meron silang kandidato. Yung mga DDS, naku, napakarami ho. Dami ho natin pwedeng kung hindi na makatakbo si VP Sara. Tapos gigipitin na itong si Senator Christopher Bongo. Marami pa ho tayo. Hindi naman ibig sabihin, tinanggal nyo si VP Sara, yung mga boto na dapat kay VP Sara, pupunta na kay Marcos, pupunta na kay Lenny. Malabo mangyari yun. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, kahit pagbali-balik ta rin yung pamundo, galit sila sa mga Marcos at sa mga Dilawan at Pinklawan. Ay, wala pa kaming nakikitang dahilan para suportahan namin ang mga kabangagan o pagiging trapo nitong mga Pinklawan ngayong mga panahon na to. Kung sakaling tanggalin niyo si VP Sara, kung sakaling tanggalin niyo ito si Senator Christopher Bongo, kung sakaling tanggalin niyo ito si Senator Bato de la Rosa, wala kami pakialam. Meron kaming mailalaban sa inyo na kung saan yung kahit papaano yung prinsipyo ng mga Duterte pinanghahawakan ng mga siguro pag dumating yung punto na yun, susuportahan nitong si Vice President Sara Duterte. Diba? Hindi mo malabong mangyari yun. walang kandidato. But they did try for to change the constitution, di ba, yung People's Initiative, okay? The Pinks think that nakabalik sila, it's our turn. If you take out Sara, kami na yan. Okay. Of course, the DDS group is, kinuha nyo na nga si Duterte. Dinala nyo na doon, kakasuhan nyo pa Sara, pambato namin si Sara. So if Sara wins in 2028, what will you think will be the reaction of the Marcos and Pink group? Okay. Kung manalo naman yung Pink, tingin mo, titigil din basta-basta, etc. Ganyan. So I was just thinking, kung bawal tumakbo most of the people now, at least in one election cycle, di ba? And then you have a new batch, I'm not saying it will 100% work. Pero malay mo. And if it doesn't, then when you come back after one cycle, hindi ikaw yung problema. Right. It's Diba? I think it's brave of you to have mentioned that. Well, you are identified with Duterte, right? So for I you ran to as an independent last time, but among the groups, I'm Independent. identified more with them. because of the minority bloc. And so thereby, it was brave of you to say that because that discounts, that really derails also the movement for totoo din Sara. naman na malabong mangyari yan. But it will take everyone eh. So sabi nga ng Malacanang through their spokesperson, si Ate Claire, no, sabi niya, mauna ka. Sasagutin ko siya ngayon. Mauna ako, basta't lahat kami. Yeah. Iba yung ikaw lang, iba yung mauna ka. Di ba? So if Corina says na, lahat tayong journalist, bawal tayong mag-endorse ng kahit anong produkto. If they say, mauna ka, Corina, or if they say everyone does it, sige. Di ba? But not all networks pay their journalists the same. Right. So iba yung, but eto, Yes. halos pareho kami ng sitwasyon. Siyempre, kawawa lang yung neophytes ng Congress at ng Senate ngayon kasi parang wala pa kaming alam dyan, bawal na kami. No? But my point is, in this present universe natin ngayon, we have a problem. We do need national transformation, pero parang walang root going there. Right. I mean, if you're here long enough, para bang paulit-ulit paggrabe lang ng paggrabe, di ba? I mean, whether you talk about scandals nung first President Marcos, okay, President Cory, President FBR, I mean, the presidents handle it differently, but every administration had their own scandals. Eh. So parang vicious cycle ng palaki lang. So that's what I was thinking na, if we just continue this to 2028, baka mag-people power, baka mag-kudeta, baka may election, pero right after, ganun na naman. So parang, so I was thinking kung multiverse to, what if in another multiverse, kusang nagbigay? The president says, I have 3 more years, but for the country, sige. Vice President Duterte says, sure win ako susunod, pero sige, pagbigyan ko. And in another multiverse, we just turn back time and start from the beginning, knowing what we know now. Yeah. Di ba? Well, with all the technology now, even ako, gumigising pa rin ako na paano nangyari lahat to.
Paano nangyaring... Kaya nga multiverse eh. Yeah. Pupunta tayo dun sa part na babantayan na natin ngayon lahat ng mga flood control projects. But ang problema, Prina, hindi lang flood control ang problema eh. Marami because of pa. BIR. I mean, you have Right. friends, I have friends, Yes. diba? Okay. Customs. I wasn't gonna say customs, but then, nung kinonfiscate yung mga sasakyan ni Diskaya, ang sabi ng mga Diskaya, we got it from dealers. Ang sabi naman ng custom, hindi bayad ang tax. I haven't heard na iniimbestigahan yung dealers. So obviously, hindi lang smugglers, meron ng sistema doon, di ba? And then, banks. Though I'm still going back and forth kung ano stand ko doon. Pero sa isang banda, pera mo yun. So dapat ma-withdraw mo yun. Sa isang banda naman, oo nga naman, pag nag-withdraw ka ng 400 million a day, hindi ba Di ba ma-alert? 500,000 lang maamla ka na? No, ma-flag. Yes, ma-flag. But if it's a usual transaction, meaning my business ka, so if I have a restaurant na it makes $1 million a day or 600,000, ma-flag lang pero okay lang yon. So like in this case kasi kontratista sila eh. Oo. So that's their so it's So flagged malaki. but it's not stopped because it's not a suspicious in the sense that it's explainable, 'di ba? Pero sabi nga nung iba ngayon, but if 30% lang ng kontrata is supplies, and usually supplies cheque, but ganyan, di ba? But tingin ko baliktad naman. Nag-overboard naman sa 500,000 lang a day. Kawawa na ngayon ang maraming mga negosyante na they need more cash a day. Oo. So what will they do? Baka hindi nila i-deposit ngayon. The change of leadership and the Blue Ribbon Committee. Okay. Why do you think Ping Lacson resigned? I think many factors, 'di ba? Yung like us, we've been around eh. So may pananaw at way siya of how to run it. Pero he got back to the Senate. And it wasn't that long ago kasi he was in the Senate during Duterte's time, but 3 years siyang wala. Umiba talaga eh. Umiba din. Not only because of the senators, because of social media. So ngayon, dati, siguro 60-70% ng gawin mo, ikaw chairman. May iba parang chairman, parang 90%. Parang ako chairman ha. Pero ngayon hindi. You don't believe that there's pressure for him to... That's one factor, Yes. di ba? Na it's more difficult. Okay? Pangalawa, tama yung sinabi ni Senate President Soto. Sala sa lamig, sala sa mainit. Meron gustong stop. Pag sinap, gusto ituloy. Pag tuloy, meron gustong, Third, from the senators. Kasi nga, yung direction, so like kami sa minority, may angal kami sa... Definition lang eh. Bakit pag minority senator ang naglagay ng pondo sa budget, bakit insertion? Pero pag sa majority, amendment. Di ba? Yung may mga ganun eh, na bakit pag may nabanggit, and hindi namin pinagtatakpan ha, full investigation tayo, pero pag may binanggit sa credible yung witness. Pag sa majority, ganon. And to be fair, that's not all on Senator Lacson, di ba? And then outside, there are things outside we don't know. Right. How does Malacanang feel? How does this group feel? How I think does yung that we group don't feel? know ang dahilan. Marami Kasi din. hindi naman maramdamin si Senator Lacson kung yun lang ha. Well, all these rumors of the coup, pero sa kanila nanggagaling yun, hindi sa amin eh. Kasi if yung 5 na nagsabing mag-independent na lang kami, if they wanted to go with us, then majority na kami. Right. But by announcing na, I mean, you've covered the Senate long enough, di ba? Pag yung 5 sinabi mag-independent, ang ibig lang sabihin nun sa majority, ligawan nyo kami. Aha. Kasi if they wanted to join us sa minority, hindi na mag-a-announce yan. Panliligaw ba ang hinahanap nitong 5 ito? And by this 5, we're talking about JV, the 2 Villars, tama? And the 2, sino ba yung dalawa? Nabanggit ni 5 of JV si them. Win, and then I don't know the other. Oh, I don't really know. Right. Well, 2 factors. One, malaki ang minority ngayon, 9. So we only need 3. Number 2, napaka-toxic yung issues. But doon sa issues ko rin, it's not always homogeneous ha. Ang tingin nung iba hindi, DDS siyang na yan. Si Senator Marcoleta was adopted by Vice President Sara's group, but he's an independent. I ran as an independent in the last election 2022, but obviously I'm close then to them. Si Cheese is more Marcos independent rather than Duterte independent. Si Joel ran with the yellow pa, hindi pa pink. Di ba? He ran with Mar and Lenny noon, but then he's sort of independent then. Di ba? So, I'm not sure about Senator Jinggoy. So, mixed din kami. Kaya lang, there are more issues na magkasama kami kasi nga, mas maingay ngayon yung Marcos and Pink versus Duterte. But to be fair to the senators, it's much more than that. Mas maraming kulay at mas maraming May ganun issues. ba Marcos versus Ping? Merong ganyan.
Marcos and Pink. Ah, Marcos Sumusuporta and yung Pink. Pink kasi pagka umabot sa Marcos or nag-resign, di si Sara na. Oo. Kaya kita mo, kaya nagkakagulo nung September 21 kasi hindi na malaman kung sinong pagre-resignin. Eh, hindi ka naman pwede mag-people power na vice president lang ang para-resign mo kasi kaya ka nga nag-people power, may pina-resign ka, may papalit. I think the first rally was kind. I mean, meaning gusto nilang magkaroon ng pagbabago at bigyan ng pagkakataon ng So I administrasyong think ito. the people who went are organically mad and they want change, they want transformation. The problem is the leaders. The leaders all want something else. Diba? The Tete leaders want nakapwesto na si Sara. The Marcos leaders wants na everyone na mali dito, the Pink want kami na. So, naghahalo-halo. So you don't believe that Senator Lacson left because he's pressured not to include certain personalities in the investigation? Never naman nagka-pressure na na wag mag-include. We just want the sanity na number 1, sinong mastermind, number 2, anong direction, number 3 is that if they mention, may some sense of proof sila. Correct. 'Di ba? Hindi lang yung basta magbabanggit hindi lang ang yung pangalan. magbabanggit lang. So, nagkagulo ng majority nung sinabing may mababanggit sa kanila. O, 'di ba? So, yun lang sabi namin na bakit pag may nababanggit sa minority, okay lang na ituloy. So, it just so happened nakita na nila point namin nung sila. 'Di ba? And then ganun din, 'di ba? Nung nasabing may insertion si Senator Risa, nagkagulo na lahat. And then ngayon may debate what is insertion, what is amendment. Correct. O, 'di ba? But inherently, hindi naman masama ang amendment and Hindi. insertion. Hindi. Depende kung saan balak gamitin, hindi ba? No, well, in general, unang-una trabaho natin mag-amend. And kung wala kang amendment, kukurapin lahat ng executive yun. Kasi kung ano ilagay nila, hindi mo nagagalawin yung budget. Si Senator Ping kasi earlier on his career, may natuklasan siya na nilagyan niya ang pondo, parang nagka-problema. So sabi niya, from now on, I won't get any more infrastructure. I won't put, di ba, whether pork yun, PDAF, or insertion, di ba? So of course, from his branding, is that it's the, di ba, some people say money is the root of all evil. Hindi yun ang nakalagay sa Bible. Nakalagay sa Bible, the root of all evil is the love of money. So for Senator Ping, I mean, I don't want to speak for him, pero parang ang branding niya, insertion is the root of evil. Sa akin kasi, it's the corruption of anything you insert. But if you don't corrupt what you insert, di ba? So for example, if you're from Tarlac, they want to put flood control at wala naman flood, and you want to put a hospital, masama ba yun? Di ba? It just so happened kasi people sometimes move from hospitals, school buildings to flood control kasi mas malaki kita sa flood control kaso dun sa buildings, di ba? So, but my point is, it's so toxic, at least in social media, we can't have an intelligent discussion. Kasi nga, ang nangyayari, kung sinong kakampi mo, parang black and white, kakampi mo na. O, kahit mali na. Or yung definition is depending sa kakampi mo. Halos lahat ng mga senador kasama, yung halos lahat ng senador sa 19th Congress, ay may budget insertions, No, hindi sa ba? pagkaalam ko, basta wala lang si Senator Ping. Oo. Si Senator Ping, sa pagkaalam ko meron din siyang amendment, hindi lang infrastructure projects. But he wasn't here the last 3 years. Right. But except for Senator Ping, I haven't heard of a senator na hindi nagpro-propose ng school, ng sports center, ng hospital or whatever. It's the system. So nung meron pang PDAF, may limit ka, tapos you submit it. So unintentional consequence nung nawala yon, iba-iba na yung amounts na sinasubmit. Tapos yung small committee na kung tawagin, small BICAM committee, got more powerful over time until nga nawala yung transparency, until na mukhang one way or the other, hindi naman sila lahat, pero nandun nanggagaling yung paanong gawin yung corruption scheme na ito. So, hindi pa nakakarating sa inyo yung chismis. Marites lang po ito. We have no, I don't know what the basis is, yung nagbabanggit ng mga pangalan, tapos pinapa-stop kasi may lalabas ng pangalan na kakampi ng administrasyon. No, open yun sa senators na may isang senador na sinabi niya, alert, babanggitin ni ganito. Tapos may isang powerful na senador na sumagot na
kausapin natin si Boying at saka hindi credible yung magsasalitang yon, which was si Bryce. So syempre, hindi na kami nag-comment, kaming minority. Pero sandali lang, nung binanggit niya mga minority, hindi siya credible siya. Nung babanggitin niya na sa majority, hindi na siya credible. But to be fair to that guy naman, hindi naman binanggit nung nandun na. But yun nga ang point, no one knows what's happening in closed doors. Because hindi rin klaro anong role ng ICI, anong role ng DOJ, anong role ng Ombudsman, and then bakit nag-uusap ang chairman ng Blue Ribbon at saka ang DOJ when it comes to the witnesses. So I'm not saying it's bad per se, but in this kind of atmosphere na may opposition administrasyon at magulo, let me put it another way, Corina, di ba? If you are a congressman now na incumbent at may ghost sa lugar mo, lahat ng kalaban mong mayor at kalaban mo wants to highlight that. Ikaw, you wanna downplay it. Di ba? So, ang politika ngayon is as rampant as the cover-up. Kasi to be fair, to places na may free bidding, kung totoo na yung Discayas at 200 billion yung project, and kung totoong magaling sila pumasok sa bidding, di ba? And you name the credible names now, whether you name Vico, whether you name si Mayor Magalong, even in Taguig, may project ang Discayas eh. So does that mean that automatically, so like sa amin, walang ghost? Kahit silipin nyo, we've been searching. I was going to ask you ganyan. that. Are you very, very confident that hindi ka tatamaan? Yes. Oo. Because we don't deal with contractors, wala kaming hiningi doon. Every 3 years, well, aside from yung 0%, 50%, 100%, so the 0, 50, 100%, let me explain. Sometimes I think that everyone's watching us all the time. Sometime when I was a new senator, someone told me, ang pangit ng pagkagawa ng isang covered court na pinagawa ko somewhere in Central Luzon. So after that, pinakukunan ko na ng picture na 0%, 50%, and 100% para sure man lang. So I don't check periodically, but throughout my career, yun ang sinasabi ko sa Taguig. Para pare-pareho tayo, walang turuan, walang sabit. After the bidding, take a picture na 0%, 25, 50, 100%. Do you think that local government officials should, by law, should be in on that? Or is that another layer of corruption? For accountability. Everyone should have double, triple systems. Kasi, like, di ba sinasabi nga ni Secretary Vince na bakit tinanggal yung acceptance? Ang alam ko, hindi tinanggal yung acceptance. Dati kasi, kahit hindi ito turn over sa LGU, pinapapirmahan. And then, the background is, nagagalit yung DPWH kasi minsan daw may humingi. Whether kapitan yan or mayor or whoever. Okay. But for example, you do a project and it's for the municipality or city, they still have to accept it. And that signature means something. Well, it should mean something. Yes, it kasi should. But yun nga problema. So for example, no, if it's not a project for the city, so let's say tapos papirmahin mo, it doesn't matter sa city pagka na-delay yung pirma o hindi. Kasi DPWH ang magsasuffer. But let's say it's a school na gagamitin ng city. Pag hindi nila pinirmahan right away, hindi pa magagamit ng estudyante. But yun naman ang problema. Kung hindi 100% ang magandang pagkagawa, minsan may dilema yung mayor. Pipirmahan ko ba ito? Oo. Pag hindi, madidelay yung paggamit. Oo. Ako pa may... Pag So should pinirmahan ko naman... So should they? Yeah, we should fix those systems talaga. I think that should be in law, no? Kasi ngayon, I find it bizarre na hindi alam ng governor or mayor na may malaking-malaking hukay doon ng 8 taon, hindi pa nagagawa. So, meaning, they should also be an oversight. No. It's in the local government code that hindi pwedeng gumawa ng ang national na walang consultation. So, it just so happened na not all congressmen ay kasundo ng mayor. Kasi pag magkasundo yon, pipilitin nung... So like ako, dito Senado, now and then, nahuhuli ko DPWH na may magagandang project, in theory, pero it will either cause traffic or pangit na projects. Tinatanong ko, did you consult the LGU? Minsan lolokohin pa ako, yes, na hindi alam na asawa ko mayor. Tapos titignan namin, it's one letter, and it's not even a consultation saying there's a major highway dadaan sa inyo. So to your question, should they know, should they? Yes. But hindi one-sided yung usapan at yung corruption. There has to be a real dialogue between the
ULAP, the League of Cities, DPWH and everything para hindi magturuan. Oo, kasi ngayon hugas kamay lahat ng LGU, no? But the issue kasi hindi sa kanila talaga yan. Yes. Issue national di ba? Oo. But having said that, for example, sa flooding, di ba? Ang building permits ay sa LGU. Di ba? And reality is, there are many places around the country, and this is not the present mayors, this is the last 25, 30 years, kung saan nag-build na hindi dapat mag-build. Di ba? So hindi DPWH yun. Right. Zoning. Di ba? That's another investigation. That's another investigation. But I'm saying nga, it's not hitting the nail on the head na yung problema ng corruption ngayon. But the problem of flooding is a whole of nation, is all communities have to pitch in. It's not only DPWH. Before the flood control scandal in Bulacan, binabaha na ang Bulacan. I'll give you another example. Reclamations. Nothing against them. I'm not anti-reclamation. Pero wag niyo naman sabihin all those reclamations in Manila Bay and the others are not contributing to the flood. Di ba? It is. Di ba? Pero syempre, it's easier to quiet. Doon na lang kayo. Yung online gaming, di ba? That's contributing to our erosion of our values. Pero no one's discussing it now kasi ang pinag-uusapan ngayon yung flood control. Correct. Ang daming problema, no? Okay, sino ang dapat pumalit kay Ping Lacson? Head of Blue Ribbon Committee. Well, sa akin, it's not more of sino, but then talagang magkaroon ng consensus how we can play our role. Kung tayo ang tatanungin mga kababayan, siyempre si Senator Rodante Marcoleta, sino pa ba? Lipat na ho tayo dito kay Sir Eli Solidarki. Ni Katiting ho ay wala ho. Hindi po takot. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Dito po sa naging banta ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kanyang muling ipasisilip ito hong sinasabing confidential funds ng Vice Presidente na nauna na pong naimbestigahan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at yun nga ay umabot pa no sa impeachment case mga kababayan. So sabi po ni VP Sara, kung silipin niya, hindi lang, wag niya na silipin. Iharap niya sa kanyang pagmumukha. Tignan niya na, iharap niya na at bulat-latin niya na gusto. Ang reaksyon ni VP Sara Duterte na kung saan ay talagang ibinabandera po ni Ombudsman Remulla na isa po sa kanyang prioridad ay tingnan ito pong confidential funds ng Vice Presidente. At yun nga ho, titignan daw, iimbestigahan at kung hanggat mare ay ipapaprosecute. Bagamat aminado ang ombudsman na hindi niya pwedeng ipatanggal. Dahil sa alam naman ng lahat na ang Vice Presidente ay impeachable officer. Kailangan kung patatanggal siya ay dapat mo nang ma-impeach. Parang presidente ho yan. Presidente, yung Vice Presidente, yung mga maestrado ng Supreme Court, yung mga constitutional commissions, halimbawa, di ba, COMELEC, COA, etc. Yun lang ho, yung mga hindi pa pwede na basta-basta tatanggalin. At kasabay niyan ay sabi po ni VP Sara ay kung siya ho ang Pangulo, hindi niya ra po i-appoint ito pong si Remulla. So lumilitaw ho mga kababayan na parang sinasabi ng Vice Presidente ay hindi po kwalipikado. Ito pong si Remulla bilang ombudsman. Kasi yun po sabi niya. Sabi niya, kung ako presidente, hindi ko siya i-appoint. O yun po. At bukod ho dyan, ay binanggit din ni VP Sara na dito ho sa sinasabi ho ni ni Ombudsman Remulla na kung ano-ano lahat, ang sagot ho ng ating Vice Presidente ay ipagdasal lang natin ang Ombudsman. Ayon. Panoorin niyo ho mga kababayan, ito hong pahayag ni VP Sara Duterte at napanood ito hong naging pahayag ni VP Sara Duterte na tilang parang sinasabi niya hindi siya bilib at hindi kwalipikado ito pong si Remulla bilang ombudsman. Kasi sabi niya, kung ako presidente, hindi ko i-appoint yan. So hindi siya bilib dito.
kay Remulla at para sa kanya hindi kwalipikado. Pero bagamat siyempre ang nangyari naman ay mukhang si Pangulong Marcos Jr. ay bilib na bilib at sobrang sampalataya dito po kay Ombudsman kasi iba't iba ho mga perception nga ho rito na parang ito po ang pinaka-insurance di umano, di ba? May mga ganun hong pahayag ng ilang mga observer na insurance na kung sakasakali ho ay maalis ho sa pwesto at matapos na po yung panunungkulan ni Pangulo Marcos Jr. sa 2028 ay may iwan pa ho si Ombudsman Remulla kasi 7 years po, fixed term po yan ang termino ho ng Ombudsman. Pero dapat tandaan ho siguro, tandaan ho ni Ginoong Marcos Jr. ni Pangulong Marcos at ni Ombudsman Remulla, kahit na sabihin mo 7 years yung fixed term niya, no? Pero pag may pumasok po na bagong presidente ng Republika ng Pilipinas, halimbawa itong si VP Sara Duterte, kasi siya naman ho ang matunog at nangungunang kandidato, halimbawa sa 2028, pag naging presidente, kahit na fix yung term nito ni Remulla, pwedeng hindi matapos. Anong gagawin? Di pwedeng ipa-impeach halimbawa, pagtapos ng termino ni Pangulong Marcos, may bagong Pangulo, at hindi niya po nagustuhan yung trabaho ng ombudsman, pwedeng ipa-impeach yan. Alam niyo naman ho, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, kapag may bagong presidente, naku, lahat po yan nagsisip-sipan. Isang click lang ng gano'n ng Pangulo, tanggalin yan. Bagamat hiwalay na sangay, pero yung realidad ho mga kababayan, pag nagbigay po ng senyales sa mga kaalyado, mabilis pa sa alas 4 yan, may impeach ka agad at mawawala po sa pwesto yung ombudsman. Yan ang isang ehemplo ho dyan, yung si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sa panahon ho yan ni Gloria Macapagal-Arroyo, nang pumasok po si Pangulong Noynoy Aquino na presidente, hindi niya kursunada yan Kasi alam naman natin talagang matindi ho yung hindwaan din, no? At ang perception talagang matindi yung korupsyon sa panahon ng ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. So pagpasok po ni Pinoy, ayun, napa-impeach ho. Na-impeach ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Tapos nung dadali na po sa Senado, yung articles of impeachment, para siya po ilitisin doon, voluntaryong nag-resign na. Ito pong si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaya naging butin academic na po. Yung impeachment, na-impeach siya dyan sa House of Representatives. So, hindi na po inaksyonan ng Senado. Kasi wala na Kasi alam nyo naman, yung maximum, yung pinaka-parusa lang naman sa impeachment, removal. Tanggalin ka sa pwesto. Ganun lang naman. So, ang nangyari, nung na-impeach dyan sa House of Representatives, itong si Ombudsman Gutierrez, tapos nag-resign, wala nang paglilitis. Ganun po. So ganyan ho, hindi ho sabihin natin na nakataga sa bato na kahit na 7 years yung termino ng isang ombudsman, halimbawa itong si Remulla, after 2028, kapag bago na po ang presidente at hindi ka aliado ni Marcos Jr., tapos ka kung hindi maganda ang iyong performance bilang ombudsman. Kaya sana ho gawin ho ni Ombudsman Remulla na tiyakin niya na siya po ay patas at 'di ba? Kasi kung maayos mo magiging performance niya, pag may pumasok na presidente, bakit naman siya tatanggalin, 'di ba? Kung matino at talagang siya po ay para sa taong bayan. Ganun lang ho 'yun, mga kababayan. At yung narinig niyo kanina, 'di ba, yung sa interview kay VP Sara Duterte, tinatanong mo siya ng mga reporters kung ano ang kanyang pahayag dito po sa naging desisyon ng ICC, yung International Criminal Court, na kung saan ay ibinasura at hindi po inaprubahan yung hiling na interim release o yung pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. At bukod dyan ay tumanggi na rin ho muna VP Sara sa naging aksyon po diyan po sa House of Representatives sa kung saan ay tinapyasan
yung kanilang yung taon ng pabansang budget ng Office of the Vice President. Sabi niya hindi naman importante yan kasi ngayon may lindol may kalamidad. So budget lang yan. So baliwala sa kanya. Ang akala ko siguro ni na ML Party List Representative Lele de Lima ano siya na talagang sobrang maapektuhan ito pong si BP Sara. Deadma ho. Deadma. Congresswoman de Lima. Deadma po si BP Sara. Hindi raw importante yan. Wala ho siyang pake. Kasi mas pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Vice Presidente yung personal personal na pagkalinga at pakikiramay, pakikisimpatya dito po sa mga naging biktima at tinamaan po ng lindol. Lalo na po dyan po sa Davao Oriental. So, yun mga kababayan. At, wala pong reaksyon ang Vice Presidente. Wala siyang pake, walay. Kung kaltasan nyo man, kasi kung tutusin mga kababayan, kahit kaltasan ng Kongreso, ito pong budget, ang lubos na maapektuhan naman, siyempre, yung mga empleyado po ng gobyerno at yung taong bayan na marami po ang umaasa na humingi po ng tulong sa tanggapan po ng pangalawang Pangulo, di po ba? So, yung ginigipit ho ni na De Lima, ay ang taong bayan, di po ba? Correct. Yung mga umaasa humingi po ng tulong sa Office of the Vice President. Hindi kasi sinasabi niya na dahil sa pambabastos daw di umano, nagbigay ho ng sulat ho mismo ito pong si BP Sara. Na meron po siyang ini-appoint o dinidesignate na opisyal. Hindi naman kayo basta hindi sinipot yung Congress, hindi ho basta ganon. Nagbigay po ng 2 sulat magkasunod tapos bigla nang lumindol sa Bugo, sa Cebu. Nagbigay ho na ito, dinedesignate ito na Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.